Si Kim Soo-ho ay tumayo ng walang hiya, dahil ang paggamit ng espada na ngayon ay ang kanyang limitasyon isang beses sa isang araw. Samantala, ang isang malinaw na ulo na si Che na yon ay hindi mapigilan ang pagretsyeng. Ang malapit na brush na may kamatayan ay iniwan si Che na yon sa paghihirap. Si Kim Soo-ho, na sinusubukan na aliwin siya, ay malupit na itinulak palayo ng panik Che na yon. Nang makita ito, hindi tinangka ni Kim Soo-ho na lumapit pa. Alam niya na kailangan ni na yon ng oras. Ngunit hindi ko sinabi, huwag kang mag-alala, ang kanyang opa ay darating sa lalong madaling panahon upang aliwin siya. Pagkatapos ng lahat, iyon ang isinulat ko ito sa nobela. Gayunpaman, sa sandaling nagsalita ako, naramdaman kong biglang naging panahunan ang hangin. Parehong sina Che na yon at Kim Soo-ho ay tumingin sa akin ng labis na kakilakilabot at nakakagulat na mga titig. Si Che na yon ay nanginginig ng higit pa at pagkatapos ay hindi na mapigilan pa at may pagsusuka. Di nagtagal, ang mga monster sa labas ay halos ganap na matanggal, at maraming mga bayani mula sa S-City ang dumating, kasama na si Yoon Sung-a. Sa oras na ito, ang isang miyembro ng kanyang guild ay dumating upang ipaalam sa kanya na ang isang Jin ay lumitaw sa museo ngunit sa kabutihang palad ay nakitungo ng 3 mag-aaral mula sa kubo. Si Yoon Sung-a ay lubos na humanga sa balitang ito at pagkatapos ay tinanong kung aling mga mag-aaral ang kasangkot. Ang pagdinig na si Kim Soo-ho ay nakilahok at personal na pinatay ang Jin, si Yoon Sung-a ay mabilis na sumugod sa museo. Natuwa siya sa loob, hindi inaasahan na makatagpo si Kim Soo-ho dito at ayaw na makaligtaan ang pagkakataong ito upang makabuo ng isang mas malapit na relasyon. Noon lang, lumabas din ako mula sa loob. Kinikilala ako sa uniforme ng kubo, dumating si Yoon Sung-a upang batiin ako. Malapit na niyang tanungin kung nasaan si Kim Soo-ho nang ma-preempted ko siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na nasa loob si Kim Soo-ho. Ngunit sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagpasok, nadama ni Yoon Sung-a ang isang bagay na nawala, paano ko malalaman ang kanyang layunin. Sa kasamaang palad, nang bumalik siya sa hitsura, wala na ako. Si Yoon Sung-a ay nakikipag-usap sa akin ay talagang nagulat ako, maaari ba itong may ugnay sa mga pagbabago sa balangkas ng nobela? Matapos magpahinga sandali, nagsimula akong mag-isip tungkol sa mga dahilan ng mga pagbabago sa nobela. Bagaman ang mundong ito ay may karagdagang karakter na nagngangalang Kim Ha-jeon, ang aking bahagi ay dapat na minimal. Ngunit sa lalong madaling panahon, natanto ko ang isang punto na hindi napansin, na ang nobelang ito ngayon, kasama na ang aking sarili, ay dapat magkaroon ng 2 may akda. Kaya ang mga kaganapan ngayon ay maaaring ang paggawa ng may akda. Tila nakapasok ako sa isang mundo kung saan nagaganap ang pagbagay ng ibang tao sa nobela. Kung iyon ang kaso, ang sitwasyon ay ganap na naiiba ngayon, na nangangahulugang ang lahat ng mga hula na ginawa ko batay sa aking sariling nobela ay walang saysay. Tulad ng pagpanik ko tungkol sa hindi alam, biglang umalangaw ang aking computer na may bagong mensahe. Ito ay isang puna mula sa may akda, na dating mambabasa ng minahan. Naisip niya na sa tuwing ang kalaban at ang kanyang mga kasama ay hindi nahaharap sa tunay na banta, ginawa nitong masyadong mainip ang kwento, kaya't kinuha niya ang kalayaan na muling isulat ito sa panahong ito. Ang unang plano ay upang palakasin ang mga villain. Sa gabi, ang insidente ay nakabalot. Tinawag ako ng tagapagturo at si Kim Soo-ho, na nabrief na sa sitwasyon, at sinabi sa amin na bumalik sa paaralan upang magpahinga. Tinanong din ni Kim Soo-ho ang tungkol sa kondisyon ni Che na yon, at sinabi ng tagapagturo na kumuha siya ng medical na leave at dinala siya ng kanyang pamilya sa ospital. Nakakakita na okay kami, umalis ang tagapagturo. Sa sandaling iyon, biglang tinawag ni Kim Soo-ho ang aking pangalan, na nais malaman kung bakit sinabi ko ang mga salitang iyon kay na yon. Nang makita ang aking pagkalito, tinanong ni Kim Soo-ho kung bakit ko nabanggit ang kanyang opa. Ngayon naintindihan ko sa wakas ang dahilan ng kanilang kakaibang pag-uugali noon. Maaari bang magkaroon ng mali sa opa ni Che na yon? Ang aking ekspresyon ay ginawa si Kim Soo-ho na pinaghihinalaan kung ako ay nagkukulang na kamangmangan, ngunit ang kanyang ulo ay nasasaktan ng sobra, at hindi na sinabi. Gayunpaman, nag-aalala ako tungkol sa bagay na ito. Mabilis na bumalik sa dormitoryo, sinimulan kong tingnan ang sitwasyon ng pamilya ni Che na yon. Ang kanyang ama ay si Che Shin-hyuk, at ang kanyang kapatid na si Che Jin-hyun.
Matapos basahin ang maraming impormasyon, nalaman ko na ang kanilang sitwasyon ay eksaktong tulad ng naset up ko ito. Ngunit bakit sila magiging reaksyon sa ganoong paraan? Noon lamang, isang artikulo ng balita ang nahuli ang aking mata, matapang na nagsasabi, matagumpay na iniligtas ni Che Jin-hyun ang mga kasama sa operasyon ng Fire Spark, na nahuhulog sa isang koma bilang isang resulta. Ang nilalaman ng ulat ay hindi inaasahan. Sa orihinal na balangkas, si Che Jin-hyun ay nakakuha ng mataas na karangalan mula sa labanan na ito, at sa 13, si Che na yun, na pinapanood ang kanyang opa na pinangalanan bilang isang bayani, ay nadama na hindi kapani-paniwalang mapagmataas ito ang setting na isinulat ko. Ang isa pang bagong mensahe ay pumasok, isang paunawa na nagpapaalala sa akin na ang mga binagong setting ay ipagkakaluob lamang sa form ng mensahe matapos kong mapansin ang aking sarili. Si Che Jin-hyun, ang huli na yugto ng makapangyarihang kaalyado ni Kim Soo-ho sa nobela, hindi na umiiral. Isinasaalang-alang ang protagonist ay napakaraming mga katulong, ang setting ay nabago, 4 na taon na ang nakalilipas. Matapos na maging isang bayani, si Che Jin-hyun ay minarkahan ng tatak ng demonyo, na tragically na naging binhi ng isang demonyo, ngunit walang sinuman ang kasalukuyang nakakaalam sa kanyang kalagayan. Samantala, si Che na yon ay tahimik na nakaupo sa kanyang kama, nakakaramdam ng labis na pakiramdam. Pagkatapos lamang, isang lalaki ang nagtulak buksan ang pintuan ng silid ng ospital, ito ang ama ni na yun na si Che Shin-hyuk. Nag-aalala din siya tungkol sa kalagayan ng kanyang anak na babae at nagmadali na dumating sa SCT upang bisitahin siya. Matapos sabihin sa kanyang ama na siya ay okay, sinabi ni Che na yon na nais niyang makita ang kanyang opa bago mapalabas. Naririnig ito, medyo nagulat si Che Shin-hyuk. Sumang-ayon siya na sumama sa kanya. Gayunpaman, bumalik sa dormitoryo, ako ay nasa malaking sakit. Ang isang demonyo ay isang mas mataas na nilalang kaysa sa isang jin, at maaari nilang tatak ang mga tao upang maging mga buto ng demonyo. Kapag ang binhi ay pumasa sa tagal ng panahon at tumubo, ang tao ay nagiging isang malakas na demonyo. Itinakda ko ang latent na panahon ng binhi ng jin hanggang 5 hanggang 6 na taon, na nangangahulugang ang latent na panahon ni Che Jin-hyun ay nasa kalahati na. Sa ganitong maikling panahon, kung matagumpay siyang lumiliko sa isang jin, hindi may iwasang magdulot ito ng malawak na sakuna. Ang tanging solusyon sa kasalukuyang sitwasyon ay ang pagpatay kay Che Jin-hyun bago magising ang jin. Ngunit ito ay napakahirap. Una, ang kanyang security system ay tiyak na top-notch, at walang mersenaryo ang magsasagawa ng gawain ng pagpatay sa isang mayamang batang master. Pangalawa, ang pagtubo ng binhi ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan, kaya wala akong katibayan na iulat siya. Kapag lumipas ang latent na panahon, ang lakas ni Kim Soo-ho ay tiyak na hindi sapat upang labanan ang ganap na namumulaklak na demonyo. Kahit na ang pagpapadala ng kasalukuyang mga makapangyarihang bayani ay hindi may iwasang magreresulta sa maraming mga nasawi. Hindi ko lamang mapapanood ang nangyari, dahil kailangan pa nilang mag-ambag sa kalaunan na bahagi ng nobela. Kaya, ang isa lamang na maaaring pumatay kay Che Jin-hyun ay ako. Sa kabilang banda, natapos na ang pagbisita ni Che na yun, at ngayon may nagsasabi sa kanya na oras na umalis. Matapos magpaalam sa kanyang opa, isinara ni Che na yun ang pintuan ng silid. Ngunit hindi niya malilimutan ang nangyari dati, ang taong iyon na nagngangalang Kim Ha-jun. Noong gabi pinatay ko at Kim Soo-ho ang jin, Yoon Sung-a, matapos suriin ang sitwasyon sa museo at nakikipagpulong kay Kim Soo-ho, talagang dumating sa tower ng bayani. Ang lugar na ito ay humahawak ng mga talaan ng lahat ng mga talento ng bansa. Ang kanyang mga miyembro ng guild ay nag-aalala tungkol sa natuklasan, dahil ito ay isang kilos na parusahan ng batas. Si Yoon Sung-a ay hindi nagmamalasakit. Sinabi niya na sinusuri lang niya ang mga talaan ng pag-atake ngayon. Dumating si Yoon Sung-a dahil natagpuan niya ang magaan na katangian ng mana sa bangkay ng jin sa pinangyarihan. Ang pagkakaroon ng tulad ng isang tao ay hindi may iwasang maging nemesis ng mga jins, kaya dapat niyang hanapin ang taong ito at mag-recruit ng mga ito sa kanyang guild. Di nagtagal, matapos mapanood ang video, kinumpirma ni Yoon Sung-a na ang taong hinahanap niya ay isa sa 3 mga mag-aaral ng kubo na pumatay sa jin. Ngunit pinagmamasdan na niya sina Kim Soo-ho at Che na yun, at ang natitirang tao, si Yoon Sung-a, ay naririnig sa unang pagkakataon.
Ang pangalang Kim Ha-jin ay tila pamilyar sa kanya. Makalipas ang mga araw, nakikilahok pa rin ako sa mga aktibidad sa paaralan tulad ng dati, at kamakailan lamang ay natanto ko ang bago, na hindi makita ng ibang tao ang aking laptop. Salamat sa ito, maaari kong kumpiyansa na i-verify ang kasalukuyang mga setting ng lahat ng walang reserbasyon. Nakuha rin ng aking computer ang isang bagong pag-andar na maaaring automatikong makita ang mga pagbabago sa setting ng real-time. Halimbawa, si Damian, na dinurog ni Rachel, ngayon ay makabuluhang nabawasan ang kumpiyansa. Ang tiyak na pag-andar ng tampok na ito ay sa loob ng isang 30 metro na radius na nakasentro sa akin. Kung may mga setting na naiiba sa medyo mula sa orihinal na nobela, ang computer ay mag-pop up ng isang impormasyon na window upang alerto ako. Kung ikukumpara sa impormasyon ng may akda na darating pagkatapos kung maramdaman ang isang bagay na hindi maganda, ang pagpapaandar ng computer ay walang alinlangan na mas mahusay. Sa pag-iisip ko, si Chen na yon ay bumangon sa likuran ko, ang kanyang mukha ay madilim, na nais na makaligtas sa akin. Siyempre, naintindihan ko ang layunin ng pagbisita ni Chen na yon at agad na tinanggihan siya. Ngunit si Chen na yon ay walang humpay, na sinasabi na ang dating insulto sa kanyang opa ay hindi lamang mapapansin. Gayunpaman, tumanggi pa rin ako, na sinasabi na ang aking handgun ay naload ng live na bala, at kung may nasaktan, masasaktan tayo ng tagapagturo. Ginawa lamang ng aking mga salita si Chen na yon kahit na ang hirer. Sa kabutihang palad, napansin ng tagapagturo ang sitwasyon dito sa oras, sinabi sa akin na hindi ako makakaspar sa ibang mga mag-aaral sa ngayon, at agad na hiniling ni Chen na yon na bumalik sa kanyang lugar. Naaawa din ako sa nangyari dati. Naisip ko ang tungkol sa paghingi ng tawad, ngunit sa sandaling alam ko ang tungkol sa binhi ng Jin, na pinatay si Che Jin-hyun ay naging pinakapilit kong layunin. Para sa kadahilanang ito, desperado akong nagsasanay upang maging mas malakas kamakailan. Kaya kahit na pinamamahalaan ko upang mapagaan ang relasyon kay Che na yon, pagdating ng araw na iyon, mas magagalit lang siya sa akin. Pagkatapos ng pagsasanay, mayroong isang malaking pag-welcome party sa gabi, na inayos ni Yoon Hayen, ang pinuno ng akademikong club. Ang layunin ng kanilang club ay pag-aralan ang mga monsters at taktika ng pananaliksik, at nag-aayos sila ng isang aktibidad sa talakayan bawat linggo. Sa pagtingin sa matikas at gwapo na Yoon Hayen sa entablado, maraming mga mas batang babaeng mag-aaral ang hindi makakatulong ngunit mamula. Ngunit ang kanyang kaakit-akit na hitsura at maginoong pag-uugali ay lahat lamang ang mga kakayahan ng isang demonyo. Ang kubo, bilang pangunahing yugto ng unang bahagi ng nobela, ay nakasaksi sa mga pagkawala ng mag-aaral, pagsalakay sa monster, at iba pang mga insidente, at si Yoon Hayen ang mastermind sa likod ng mga kaganapang ito. Ang kanyang kakayahan, kagandahan, ay nakuha sa pamamagitan ng isang pakete na may demonyo na si Lilith, na nangangahulugang si Yoon Hayen ay talagang isang Jin. Kasalukuyan siyang kasakiman na nakatingin sa isang target. Katulad nito, sumali ako sa akademikong club na ito para sa taong iyon, si Uyena. Ngayon ay ang malugod na partido, at ipinahayag ni Yoon Hayen na nais niya ang mga bagong mag-aaral na makakuha ng isang maagang pag-unawa sa kanilang mga aktibidad sa talakayan, pagkatapos ay ipinakilala niya ang isang mid to high level na monster ang Mountain Tyrant. Kung sa loob ng Magic School o panlabas na mga organisasyon, ang impormasyon sa mga high level na monsters ay lubos na mahalaga, na may impormasyon sa mga mahahalagang bahagi lamang na nangangalakal ng hindi bababa sa $1,000,000. Pagkatapos, biglang tinanong ni Yoon Hayen, kung saan ang mahina na punto ng Mountain Tyrant ay, partikular na hinihiling kay Uyena na sagutin. Bagaman nagulat, sumagot si Uyena, sa ngayon, wala nang nakatagpo ng mahina na punto ng bundok. At iyon ang tamang sagot. Sinabi ni Yoon Hayen na ang pagtalakay sa mga isyong ito ay isa sa mga kasiyahan ng club. Sa pagtatapos, sinabi niya na ang mga mag-aaral na nais makipagpalitan ng mga ideya ay dapat na manatili para sa mga follow-up na aktibidad. Hindi nagtagal natapos ang malugod na partido, at pinapanood si Uyena na tumayo, tinanong ko siya kung makikilahok siya sa aktibidad. Ngunit kumilos si Uyena na parang hindi niya ako makita at lumingon ang kanyang ulo upang umalis. Kaya nagsalita ulit ako, Miss Yena, makikilahok ka rin ba sa after party? Sa pagkakataong ito ay sa wakas ay tumugon siya sa akin. Sinabi niya na makikilahok siya,
marahil ay makakahanap siya ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Naririnig ito, halos nahulaan ko ang layunin ni Yuyena. Pagkatapos ay sinabi, pinaplano mo bang ipasa ang impormasyon sa raid team ng kakanyahan ng Strait? Pinilit ng aking mga salita si Yuyena na tumalikod.